Mga ate at kuya, ma'am and sir, it's me again, ang inyong sarhentong educator. And welcome back sa ating channel. So, bago tayo magpatuloy no, sa ating video ay mayroon na akong katanungan. Ikaw ba ay college graduate? May anak ka ba na college graduate? No, kapatid, kamag-anak, kakilala, kaibigan na tapos ng kolehiyo at naghahanap ng permanenteng trabaho, stable job. So baka ito na yung pagkakataon ninyo. At tapusin nyo ang video ito hanggang sa dulo. At kung bago ka pa lang sa aking channel, ay huwag kalimutan mag-subscribe at hit na rin ang notification bell para lagi kang update at ma-notify sa ating mga bagong videos. Kaya tara, simulan na natin. Ganito lang muna. Talon. So babasahin muna natin yung comment ni na Sir Rumangasi Calves 2875. At ang tanong niya is pwede ba dyan ang K12 at 5'3 ang height at kay Creator 250 kung pwede ba makapasok ang high school graduate. So sa pag-apply natin, ang dalawa po yung pagpipilian natin. Ang isa po ay yung candidate soldier course at yung isa naman ay yung sa officers candidate course. So, pagdating sa katanungan nila, no, sa comment nila is pag-usapan natin dito yung sa candidate soldier course kasi dito sila kapasok. So, sa candidate soldier course, yung isa po sa mga qualification natin, no, Sir Rumangasi Calves 2875 is K12 at yung height po natin is 5. So, pasok po yung katanungan niyo, sir. At kaya Creator 250 naman po, sir, pwede pa yung high school graduate. So, therefore, junior high. So, pwede naman po yung junior high as long as po na mayroon po tayong certificate from TESDA po. So, dapat may TESDA po tayo. So, sa mga junior high natin dyan, no, na may balak na pumasok sa military service, ay ini-encourage ko po kayo na tapusin niyo muna yung K12 ninyo. So habang mga bata pa kayo at may pagkakataon pa kayo mag-aral. So kasi isa din po yan sa mga advantage nyo habang nag-a-apply kayo, no, during your application period. So yung K12 at yun nga, habang may pagkakataon pa is mag-aral muna kayo, tapusin muna nyo yung K12 ninyo. At kung nasagot po natin at nagustuhan ninyo ang ating video, no, ay huwag kalimutang i-share, no? Mag-subscribe na rin at isama na rin yung notification bell para lagi tayo update sa ating mga bagong video. So, let us continue to our main topic. No? So, sa ating katanungan kanina, kung ikaw ba ay tapos ng kolehiyo, so may anak ka ba, kapatid ka ba, kamag-anak, kakilala, kaibigan na tapos na ng kolehiyo at naghahanap ng trabaho. So, trabaho, no, stable job. Mayroon mga benefits, no, tulad ng hospitalization. Sapat na sahod. So, magkano nga ba yung ating sasahurin? So, sa dulo ng ating video ay ilalagay natin kung magkano yung sasahurin mo, no? So, ano nga ba ang mga qualifications? So, unang-una po is yung ating edad. Dapat at least 21 years old po tayo at hindi po tayo lalagpas ng 26 before the date ng ating admissions. No, siyempre, pangalawa, natural born na Filipino citizens po tayo with importante po yung good moral character natin. So, dapat po tayo single and never been married. Yung height natin is at least 5 flat po. So, dapat din po is tayo ay tapos ng any 4 years course. No? Tapos po tayo ng any 4 years course. At
higit sa lahat po is wala po tayong mga tato sa ating katawan, no? Sa iba't ibang parte ng ating katawan. So ang ating opisina ay naglabas ng polisiya, no? With regards to mga tato na yan, no? Sa ating mga katawan. So bawal po yan. At kung meron man po kayong mga tato na dyan, so dapat buburahin po yan, no? So dapat burado po lahat yan. Magkano nga ba ang pay and allowances ng officers sa candidate course, no? While on training. So habang nasa training po tayo, no? Tayo po ay tatanggap ng 45,000 plus. At after ng ating training, no? Tayo ay graduate na at mag-rank tayo ng second lieutenant. Yung base pay po natin is 48,829. At tataas pa din po yan. Depende sa ating ranggo at sa ating length of service. So sana'y na ipaliwanag natin ng maayos, no? At kung meron man kayong mga katanungan, verification, clarification, and suggestion na maaari natin maging topic sa ating mga susunod na video. So mag-comment lang kayo dyan sa ating comment section. At sa inyo na lahat ng qualification natin pinag-usapan ngayon, no? Ay ano pa rin hinihintay nyo? So mag-apply na kayo at simulan nyo na ngayon. At kung nagustuhan nyo ating video ay huwag kalimutan mag-like, share at subscribe. At hit na rin ang notification bell, no? Para lagi tayong update sa ating mga video. So once again, thank you for watching. God bless us all. And ingat po tayo palagi and God bless. Speed love.